Breaking news, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mas lalong palalakasin ng Philippine Army para ipagtanggol ang mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Samantala, barko ng China muli na naman pinaputukan ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Ilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Ayon naman sa balita, sinabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais niyang gawin ang Philippine Army ng multi-mission ready o cross-domain capable ng puwersa bilang bahagi ng kanyang bagong Pilipinas na plano upang harapin ang lumalabas na mga banta at mga alalahanin sa panlabas na depensa. Ito'y inanunsyo umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong ika-127 na anibersaryo ng Philippine Army sa Camp O'Donnell sa Tarlac City. At ayon pa dito, hinihimok niya ang mga tauhan, hukbong inaasalang-alang ang mga mag-aaral at mga pinakamahusay na nakasanayan na natutunan nila mula sa mga joint operation, pati na rin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga pangunahing serbisyo ng Armed Forces of the Philippines at mga dayuhang katumbas sa depensa. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagpapabuti ng mga kakayahan sa cybersecurity ng hukbo upang makasabay sa mabilis na teknolohikal na mga pagbabago at makatulong sa pagpapanatili ng seguridad at katatagan ng bansa. Kinilala niya rin ang mga mahalagang papel ng hukbo sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa bansa. Sinabi niya, kapansin-pansin din ang inyong mga pagsisikap sa panahon ng kapayapaan na naglalagay sa inyo na unahin ang mga misyon na pagliligtas at pagbawi na naglalayong tiyakin ang kaligtasan ng ating mga mamamayan. At ayon pa dito, ang ating mga sundalo ay naging isang maasahan at nakakapagpahinahon pasyensya sa gitna ng pagkawala at pagkasira ng dumarating na gitna ng mga sakuna at kalamidad. Ang selebrasyon ng anibersaryo ngayong taon ay may temang matatag na hukbong katiyan para sa bagong Pilipinas. Eto na mga kababayan, mas lalo nang lalakas ngayon ang ating Armed Forces of the Philippines. Ito'y isa din sa mga hangarin talaga ng ating mahal na Pangulo na mapalakas pa ang depensa ng bansa. Dahil sa ngayon, merong mga dayuhan umano na nagtatangka umano na sakupin ng ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea. Ito'y hindi umano papayagan ng gobyerno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masakop ni 1 pulgada na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ayon pa nga dito mga kababayan, 3 kababaihan ng Philippine Army ang nakapost sa ibabaw ng isa sa mga tangke nito habang sila at ang iba pang mga tropa ay nagpapakita ng kakayahan sa depensa ng Philippine Army. Sa ika-127 na anibersaryo nito sa Capas Tarlac noong Biyernes, March 22, 2024, sinabi umano ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang nagbigay ng talumpati sa ngalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nakadalo sa kadahilanan pangkalusugan. At ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, dahil hindi nakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-127 na anibersaryo ng Philippine Army dahil nagkasakit po umano ang ating mahal na Pangulo at ang First Lady dahil sa kanilang mga lakad sa iba't ibang mga bansa. At ayon pa nga rito sa nakalat nating impormasyon, stable naman din umano ang kalagayan ng ating mahal na Pangulo at kailangan lang daw umano magpahinga ito. At ayon pa dito, ang pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan umano ng Pilipinas at China kaugnay ng agawan sa teritoryo sa South China Sea. Simula nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos noong 2022, pinalakas ng militar ang Coast Guard at ang mga operasyon para mag-supply ng mga tropa sa isang liblib na outpost at mga escort na mga mangingisda. Anya, umaasa sa tubig sa mga henerasyon. Nais din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palalimin ang pakikipagtulungan sa Estados Unidos habang naninindigan sa pananalakay ng China sa West Philippine Sea. At ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, nais umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging handa ang hotbong katihan sa anumang uri ng misyon mula sa tradisyonal na labanan hanggang sa mga operasyon sa cyberspace. Ito ay nangungulugan na dapat maging adaptable at flexible ang mga sundalo sa iba't ibang sitwasyon at mga hamon.
layunin din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging cross-domain capable ang hukbong katihan. Ito ay nangangahulugan na dapat maging handa ang mga sundalo na harapin ang mga banta sa iba't ibang mga domain mula sa lupa, hangin at dagat, cyberspace at outer space. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan na pagpapabuti ng mga kakayahan sa cybersecurity ng mga hukbo. Ito ay upang makasabay sa mabilis na teknolohikal na mga pagbabago at makatulong mapagpapanatili ng seguridad at katatagan ng bansa. Ayon pa dito, kinaiilala rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang papel ng hukbo sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Sinabi niya ang mga sundalo ay dapat maging maaasahan at nakakapagpahinahon sa presensya sa gitna ng mga sakuna at kalamidad. Hinimok din niya ang mga tauhan ng hukbo na isalang-alang ang mga aral at mga pinakamahusay na kasanayan na natutunan nila mula sa mga joint operation, pati na rin umano sa kanilang mga pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga pangunahing serbisyo, Armed Forces of the Philippines at mga dayuhang katumbas sa depensa. Ang mga ito ay ang pangunahing layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagbabago ng Philippine Army. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, ayon sa mga ulat, ang China Coast Guard ay nagpaputok ng water cannon sa isang Philippine resupply boat na patungo sa BRP Sierra Madre sa isang makaship Philippine Military Outpost sa Ayungin Shoal noong Sabado, March 23, 2024. Ang bangka na tinatawag umano na Oneisa May 4 ay nakaranas na malalang pinsala dahil sa patuloy na pagpaputok ng water cannon mula sa mga barko ng China Coast Guard. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang mga video mula sa Armed Forces of the Philippines ay nagpapahiwatig umano na ginamit ng China ang water cannon laban sa mga maliliit na unay sa May 4 simula 7:59 AM sa panahon ng isang karaniwang misyon na pag-ikot ng resupply sa Sierra Madre bago simulan ng China Coast Guard ang paggamit ng water cannon sa unay sa May 4. Ang Philippine Coast Guard na BRP Cabra, isang barko na inatasang samahan ng resupply vessel, ay hinarangan at kinulong ng isang Chinese Coast Guard at vessel at dalawang Chinese Maritime Militia. At ayon pa dito, sinabi umano ng Armed Forces of the Philippines na maaga pa noon, 6:08 AM, isang barko ng China Coast Guard ay nagsagawa ng mga delikadong maniobra sa pamamagitan umano ng pagtawid sa baw ng unay sa May 4, isang oras sa pagkatapos, banda alas 7 ng umaga. Ang video mula sa AFP ay nagpapakita ng isang barko ng China Coast Guard na naglalayag pabalik sa isang pagtatangkang harangin ang unay sa May 4. Sinabi umano ng Armed Forces of the Philippines na ito ay nagdulot na malapit na banggaan. Ang impact mula sa water cannon ay nabasag sa windshield ng unay sa May 4 na nagdulot ng pinsala sa 4 na tauhan ng Navy. Dagdag pa ng Armed Forces of the Philippines, grabe mga kababayan, ang ginawa na naman ng mga barko ng China. Naglagay na naman sa panganib sa 4 na mga tripulante at sakay nito sa barko na nasa May 1. Ang mga barko ng China ay walang habas na pinaghaharas sa mga barko ng Pilipinas. Hindi talaga ito titigil ang China hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gustong kunin na teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Subalit, sinabi na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagtatanggol ang mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas at hindi hahayaan na makuha ito ng bansang China.